Hello guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin ang mga tools or apps na kailangan mo as a beginner freelancer. So kahit anong man ang niche mo, kailangan mo tong mga apps na to. So number 1 is Grammarly. So as a beginner, magsasend ka ng maraming proposals. Magsasend ka ng maraming emails. At sa mga proposals at emails na to, kailangan na tama ang grammar, spelling, yung vocabulary mo is sakto. Makikita talaga ng client na marunong kang mag-English. So, super important 'to guys. Puwede nga rin 'to sa cellphone mo. So, let's say nag-a-apply ka tapos, may nag-reply sa'yo ta's na-excite ka ta's sobrang hindi naman super turn off agad pero alam naman natin na parang subconsciously 'pag medyo like mali-mali yung English, parang meron na agad tayong naisip na, "Ay baka hindi 'to masyadong magaling," 'di ba? So, isa 'to sa makakapaganda ng first impression mo. So, ang Grammarly is free lang guys. I-add mo lang 'to as extension sa laptop mo at pwede mo rin siyang i-add sa cellphone mo. So, number 2, very important din, ChatGPT. Free lang din 'to siya guys at kailangan niyo 'to everyday. Itong Grammarly, ChatGPT, ginagamit niyo 'to everyday. So, let's say nag-apply na kayo ha, tapos meron 'tong mga job description, merong mga tanong. So, make sure na yung applications niyo ay tailored. So, pwede niyo siya actually ipa-edit sa ChatGPT. Pero make sure guys ha, na totoo yung mga sinasabi niyo sa proposals niyo, sa resume niyo, sa cover letter niyo. Matutulungan kayo ng ChatGPT para mapadali ang applications niyo kasi need yun ng volume, 'di ba? So, ChatGPT, super helpful, 100% free. Sa ChatGPT nga is pwede kayong mag-upload ng file tapos ipa-edit niyo, 'di ba? Ang ChatGPT is hindi pa perfect lalo na sa like sa mga files pero hindi mo naman like kailangan ng super heavy edits, kailangan mo lang ng konting tulong para makapaganda ang proposals mo, messages mo. Baka may test task ka tapos need mo ng tulong, need mo ng clarification kasi ang ChatGPT, let's say, nag-reply yung client sa'yo merong task or ano ba yun, pwede kang magpatulong ta's for example may hindi ka naintindihan, ika-copy paste mo actually yung message ng client ta's ipa-breakdown mo lang, ipaklaro mo lang ano bang gusto ng client. Or pwede ka lang din magtanong sa client din kung para iklaro mo yung talaga yung task in a professional manner. Pwede ka rin magpagawa ng message sa ChatGPT. So yun. So number 3 is any task management tool like Asana, ClickUp, Trello, Notion. So guys, ito is kailangan mo 'to. Bakit? Kasi ang mga client sasabihin na, "May experience ka ba sa mga task management tool?" So let's say wala ka pang client, wala ka pang work, okey lang 'yun kasi kailangan mo rin talaga ng task management tool. Kasi for example nag-a-apply-apply ka, meron kang mga nag-study ka, meron kang mga resources, mag-learn ka na in advance paano gumamit ng mga task management tool. Tapos kasi, let's say i-a-ask ka ng client na may experience ka ba sa monday.com, isa siyang popular task management tool, sasabihin mo wala, pero may experience ka sa Notion. Guys, mga free lang yun ha, may free version, may mga free plan. So, pwede nyo talagang i-try. Try nyo yung Notion. I think isa siya sa pinaka-popular ngayon. At saka Asana din is super popular. So, try nyo yun guys. So, let's say masanay na kayong mag-set ng task doon, masanay na kayong gumawa ng mga folders doon, yung workflow nyo is nandun na sa task management tool. Ito kailangan perfect, kailangan nyo lang na masanay kayo. Paano ba kasi pare-pareha lang yan, yung mga task management tools. So try nyo na in advance as a beginner. So number 5 guys, basic Excel. Kahit ano pang trabaho yan, sure ako parang may Excel yan. So lalo na for example, yung beginner ka or like mga client mo startups is hindi pa siya, minsan kasi hindi pa masyadong robust yung system nila. So minsan is Excel pa yan. So like for example, if wala nga silang task management like tool, usually Excel yan. Or kahit let's say social media, maipa-compile sa'yo, maipa-research sa'yo, Excel yan. Like sa Amazon, meron din yung Excel, mga reports, may mga research. So make sure na at least marunong kang mag-Excel, mga Google Sheets. Mga basic formulas, hindi mo kailangan ng mga VLOOKUP. For now, hindi mo pa kailangan ng mga VLOOKUP, like mga pivot tables, conditional formatting as a beginner. Pero i-learn mo rin yun guys, makaka-advance yun ng career mo. Pero for now, na need mo na marunong kang mag-Excel at least. Mga basic functions. So ito guys, numbers. So number 6 is Canva guys. Then
super easy lang nito tas super popular din ng platform na 'to. So, need niyo 'to as a beginner para gawa ng portfolio niyo, para for example meron kayong personal website, meron kayong personal branding, kailangan niyo 'to lalo na nasa creative space kayo. At kahit na hindi kayo nasa creative space is super useful pa rin ang Canva lalo na 'pag need niyo ng graphics. Free lang siya guys, super daling gamitin. Yeah. Dapat mag-sign up na kayo sa Canva. So, yun. So, number 7 is, Google Workspace in general. So, nasabi ko na yung Google Sheets. So, maraming sa Google, Workspace marami yan like Google Docs, Google Meet, Google Drive. So, kailangan niyo na marunong na kayo niyan, kailangan na marunong na kayong mag-Google Meet. So, madali lang yan guys. So, if meron na kayong email, may access na kayo diyan, click niyo lang, i-explore niyo lang. So, if meron na kayong like yung task management tool, masanay na kayo sa i-organize yung mga file niyo, i-organize niyo yung mga links, yung naming system niyo, i-organize niyo na at yun, i-familiarize niyo kasi, um, I remember nga parang yung super beginner pa lang ako, tinanong ako ng marunong ba ako like sa Google Workspace or like the Google Family, I think ano ba yung term na yun. So, parang yeah, like oo, marunong ako kasi like basic naman 'yun, 'di ba? So, dapat may idea ka na 'pag sinabing Google Workspace, sabihin mo, "Yes, meron ka, marunong ka nun." So, number 8 is mga Zoom, is yung mga meeting, like usually Zoom lang naman 'yan. Zoom, like, ano ba 'yun, yung sa Microsoft, yung Teams meeting at saka Google Meet. So, madali lang naman 'yan guys, magki-click lang naman kayo ng link. So, i-explore niyo lang siya kasi baka hindi kayo marunong mag-click, like di kayo marunong mag-join sa Zoom kasi meron pa yang sometimes need mag-join sa Zoom tapos kailangan niyo rin i-accept yung invite. Depende sa invite niyo kasi kailangan na meron kayong i-accept talaga para makita niyo yung link. So, depende lang yan guys, pero yun lang, super easy lang nito, need lang na marunong kayong gumamit ng yun, mga meeting tools. Zoom, Google Meet, yung Teams, Microsoft Teams. So guys, number 9 is meron na kayong payment platform. So hopefully nakapag-sign up na kayo, verified na kayo, na-link niyo na yung mga bank accounts niyo. So need niyo so ready-ready na talaga kayong mabayaran. So very easy, PayPal, pero malaki yung fees. Ang Wise is, I highly recommend Wise. So meron nga pala akong video about freelancing payment platforms. I-watch niyo yon. So at least meron na kayo nito, like PayPal at saka Wise. Ang PayPal is super popular kasi then marami pa ring client na preferred nila yung PayPal kasi yun yung kilala nila, yun yung popular. Tapos, pero ang Wise is yung the best ang rates, the best yung tas super liit lang ng fees. So, yan. So, number 10 guys, like, optional lang to ha, is gumamit ka ng mga time tracking tool. Like for one example is Toggle. If nag-start ka pa lang, hindi mo pa alarm yung hourly mo. So let's say magcha-charge ka agad ng mahal, pero like hindi ka pa like super efficient. Pero hindi ko naman, ikaw naman talaga nakakaalam ng skill mo. Pero itong kung meron kang time tracking app, ma-understand mo talaga gaano ka ka-efficient. So, gaano ka ka-efficient sa isang task at malalaman mo talaga yung exact time na makikita mo yung mga averages mo na gaano ka katagal gumawa ng task na 'to. So, yun. Mag-sign up na kayo, wag na muna kayo mag-overthink, ta's explore niyo yung mga tools na 'to, kahit ano pang niche niyo, kahit ano pang level niyo, student pa lang kayo or ano pa 'yan, kailangan niyo 'tong tool na 'to, like or like a similar like platform or tool. So, para 'pag tinanong kayo ng client, "Marunong ka ba nito?" Like sabihin mo, "Hindi," pero marunong ka ng similar tool kasi familiar ka na, 'di ba? So, reading-ready ka na. So guys, hopefully nakatulong 'tong video na 'to. Please make sure to like, comment, and subscribe to support my channel and see you guys sa next video. Bye! Thank you.